Fake client? Paano nga ba makaiwas sa scam? Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang bilang isang virtual assistant o isang freelancer, ito yung mga dapat mong gawin para maprotektahan mo ang sarili mo sa mga scammers. Alam niyo ba, for the past 10 years of working as a virtual assistant, marami na ako naririnig ng mga horror stories about clients who are offering jobs to VAs, yung pinag-work sila dahil hindi sila babayaran. Hi, my name is Tony and I'm the owner and founder of SNC Outsourcing, and for more than 10 years, I've been providing virtual assistant services to real estate business owners and professionals to free up their time so they can focus on what they do best. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, subscribe with the notification bell para maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko, and of course, feel free to share this video anytime. Actually, na-experience ko na to ng ilang beses. Alam niyo, ang sama lang sa pakiramdam kasi it's not just about the money but you put so much time, effort into your work, and then after nila makuha yung trabaho mo, maglalaho na lang ng parang bula. Ang masama pa nito, may ilang pagkakataon na tinakbuhan kami, but I still paid the virtual assistant na hinahandle ko, na nag-work sa campaign na yon. Yes, out of my pocket. Kasi ganun talaga. Kasi for me as a manager, of course, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kaya after that, natuto talaga ako. So kung isa kang aspiring virtual assistant, or bago ka pa lang sa mundo ng freelancing, ito yung mga dapat mong gawin para makaiwas sa scam. Una, kailangan mong i-screen ang mga clients mo before work. Totoo, kasi hindi lang tayo ang dapat nila ini-screen. Dapat pati sila bina-background check natin. This can include checking their references, looking at their online presence. I-google mo okay? I-google mo. Kasi ang mga legit businesses, mataas ang exposure ng mga yan. Sa Google, sa social media, mataas ang exposure ng mga yan. So kung duda ka talaga, pwede ka rin naman magtanong sa mga Facebook groups, ng mga VAs, ng mga freelancers. Pwede mo itanong doon as an anonymous person, or depende sa'yo kung gusto mo ilantad ang sarili mo. Pero kung duda ka talaga, pwede ka magtanong sa kanila. Like, pwede mong alamin kung meron na ba sa kanila nakipag-work sa client na to, ano ba masasabi nila, legit ba to? At makaka-receive ka naman ng sagot mula sa mga katulad mo na mga VAs, especially yung mga matatagal na sa industriya. Second is, humingi ka ng upfront payment or deposit before starting the work. Kailangan mong i-secure, kailangan mo magbigay ng secure payment methods such as PayPal, Wise, yan, mga secure payment method ng mga yan or platforms. And kailangan mo talaga magsigurado kasi ikaw yung magbibigay ng work, ikaw yung magtatrabaho. So kailangan mo makasigurado na babayaran ka nila. At bilang isang virtual assistant, kailangan mo rin naman patunayan na trustworthy ka. Kasi hindi rin naman natin sila masisisi kung merong mga clients na legit na clients na ayaw magbigay ng upfront kasi meron din namang mga VAs na after makuha yung bayad, naglalaho na. So, sana hindi ka naman ganun, no? So, kung once na makuha yung bayad sa kanila, kailangan mo talagang pagtrabahuhan yun at i-provide mo sa kanila yung work na kailangan para din ma-retain mo sila bilang client mo. So, third is have a contract in place. Napaka-importante ng kontrata. Kailangan nakasaad doon lahat. Yung weekly limit, yung number of hours work, yung payment method, yung kung magkano ba yung kailangan nila ibayad sa'yo, kung gaano kadalas ka nila babayaran, yung scope of work, at yung kung ano-ano pa mga legal framework na kailangan yung i-follow pareho. And you have to set clear boundaries and expectations. Kailangan mo sabihin mo sa kanila kung paano mo gusto mag-work at kung ano yung in-expect mo sa kanya as your client. So kung isa kang freelancer na hindi naka-base sa hourly, kailangan mo ilagay sa kontrata kung ano-ano ba yung scope of work, yung deadline, yung process mo, at kung ilang revisions ang kailangan mo magawa para lang maging clear both parties kung ano yung dapat nilang i-expect. Fourth is be aware of the common tactics ng mga scammers. Ano ba yung mga yon? Yung offer na too good to be true. Madali lang daw yung work, pero super laki ng kita. Although, posible nga naman. Pero, kung sa kagaya mo nag-start pa lang at offeran ka ng super laki, bago magtaka ka na.
And then yung mga nanghihingi ng or nagre-request ng personal information mo, yung bank account info mo, yung OTP number, yan, yung mga nagre-request niyan, yung mga websites na kaduda-duda, na may mga XXX something pa yan, mga kung ano-anong numbers, kung ano-anong words na nasa domain, yan, yung mga kaduda-dudang domain name na yan, na hindi naman related sa company na in-applyan mo. At yung mga humihingi ng pera bago ka mag-start ng trabaho, kesyo kapalit daw ng software na gagamitin mo. No. Okay? So, wag ka magpapadala sa mga ganong klaseng tactics. You just have to do your due diligence. Okay? Wag basta-basta magpapaloko. And last but not the least, trust your gut. If a client seems suspicious or makes you uncomfortable, it's important to trust your instinct. Okay, hindi lang sa jowa o sa asawa ginagamit ang instinct, ginagamit din yan sa mga clients. Asa sa'yo na yung responsibility na yun na mag-research para lang mapatunayan na itong client na to ay legit at magbibigay sa'yo ng maayos na trabaho. So there you have it guys. Alam ko mahirap makahanap ng client ngayon dahil sa kompetensya sa online industry. Pero huwag kang panghinaan ng loob, samahan mo lang ng dasal at kilos, mahahanap mo rin ang ideal client mo. So I hope nakatulong to sa'yo. Please don't forget to like, subscribe with the notification bell, share also to your friends na aspiring virtual assistant or freelancer din, and follow me on my social media pages on Facebook, Instagram, TikTok, and LinkedIn. I'll see you on my next video. Bye!